Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon ito pag-uusapan lang po natin o pagkwentuhan lang po natin itong si Madam Leni Robredo. Bali nagpaparamdam na po si Madam Leni na mukhang may posibilidad o malaki yung posibilidad na sumama ito sa pagbabalik ng Liberal Party, ng Dilawan, ng Pinklawan. So, ewan natin kung anong kulay na gagamitin nila, pero yun nga, base na rin kay Bam Aquino dun sa nakaraan nating video na plano na talaga nilang bumalik. Yun nga lang, hindi nila gagamitin yung Liberal Party as political group nila. So, si Bam Aquino nagtayo ng panibagong or sa ibang partido siya tatakbo, yung KBL. So, ngayon, ito si Madam Leni Robredo ay nagpaparamdam na rin. So, indikasyon na kaya ito na sasama na siya o yun nga, baka sumama na siya sa slate ng senatorial na itatayo ng mga makabagong Dilawan o Pinklawan. So, bago natin simulan yung topic na yan or yung video na to, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot yung subscribe button. At the same time, palike na rin ang video. Wala naman pong bayad dyan. Kaya pindot na. So, ito, panoorin, pakinggan muna natin si Madam Leni. At tingnan natin, reaksyonan natin yung mga sasabihin niya rito. In all fairness to the current administration, mas maganda yung treatment ng current administration as far as China is concerned. Kasi ngayon, fine-flex natin yung ating rights. But we should... Ito, hindi ko alam kung first time to na nangyari na yung dating nilalait-lait, dati nilang binabatikos, dati nilang sinisiraan, ngayon, pinupuri. Diba? Ngayon, puring-puri ngayon si Madam Leni sa kung paano daw i-handle ni Bongbong Marcos yung issue sa West Philippine Sea. Ano ba yung issue ng West Philippine Sea na pinupuri niya? Ito daw yung paninindigan daw na ang West Philippine Sea ay sa Pilipinas. Wala namang nagsasabi ng West Philippine Sea hindi sa Pilipinas. Wala namang pero ito sigurado naman tayo pinatatamaan niya rito yung dating administrasyon na sinasabi nga nila na pro-China raw. Yun yung pinalalabas kasi nila na wala daw ginawa ang administrasyong Duterte para protektahan yung isla o yung territory natin. Kung titingnan nyo naman, nung panahon ni Pangulong Duterte, ang tanong, di ba? Ang tanong lang pala rito, nung panahon ba ni Pangulong Duterte, meron bang winater cannon na bangka, barko, ang China? Nung panahon ni Pangulong Duterte, meron bang insidente na winater cannon yung mga kasundaluhan natin yan sa West Philippine Sea? Di ba? Nung panahon ba ni Pangulong Duterte, malaya bang, hindi ba nakakapangsida yung ating mga fisherman dun sa West Philippine Sea? So, doon pa lang, parang ang hirap paniwalaan na sinasabi ni Madam Leni Robredo na yung piniplex daw yung karapatan natin sa, kumbaga yun nga, yung ibinibida niya na naninindigan daw. So, hindi ba paninindigan yung ginawa ng nakarang administrasyon dun sa kung paano i-handle yung issue sa West Philippine Sea? Kasi kung pagbabasihan yung pag-handle, medyo mahirap parang ang hirap lang i-justify na yung paninindigan na yun nga, na sobrang harassment yung natatanggap ngayon ng Pilipinas compare ng Pangulong Duterte na walang insidente ng harassment ng China. More on friendly conversation lang sa China, napagbibigyan yung mga kagustuhan natin. Unlike ngayon na talagang ang nasusunod na sa West Philippine Sea ay yung China. So tuloy po natin na to. should have done it 6 years ago. Hindi pala 6 years ago, 8 years ago. Diba? So sa akin, hopefully, ngayon na fine-flex natin, mas nasa tamang posisyon tayo. Pero sayang nung 6 na taon. Nung bagong-bago pa lang yung desisyon ng arbitral tribunal. So yun,
parang ibinibida niya rito na Kung bagong-bago pa lang yung isa pang pinupunto rito ni Madam Lenny is yung yung arbitral ruling na sinasabi nga daw na nanalo raw yung Pilipinas. Pero ang pinaka tanong diyan, sabihin natin na nanalo nga yung Pilipinas dun sa arbitral ruling na yon. Sino ba yung dapat mag-enforce ng panalong sinasabi nila dun sa UN arbitral ruling na yan? Eh hindi nga ino-honor ng China yung ruling na yon. Kasi nga hindi rin kasi malinaw o hindi rin naman pinaliliwanag ng mga nasa media, ng mga opisyal natin kung ano ba talaga yung nilalaman ng arbitral ruling na yon. Kasi kung pakikinggan nyo yung sinabi ni Sasrogando Saso na yung arbitral ruling na yun hindi naman automatically sinasabing nanalo yung Pilipinas sa pagkiklaim dun sa mga undisputed island or area na yon. Kung tama yung pagkakaintindi ko, sabi dun sa arbitral ruling na yon na kinontra lang naman yung claim ng China dun sa 9 dash line niya na sinasabing parte ng kanilang teritoryo yung ilang part ng West Philippine Sea. Hindi naman dun sinabi na sa Pilipinas yung mga islang undisputed na yon. So dun nang nagkakaroon ng sabihin natin ng kalituhan kasi hindi na ipaliliwanag ng mainstream media, hindi rin na ipaliwanag ng mga opisyal natin. Basta ang sinasabi lang nanalo na tayo sa arbitral ruling na yan. So kung doon pa lang mali na yung pagkakaintindi sa koning ruling na yon, mahirap i-enforce. Unang-una, kahit na i-claim natin o sabihin natin sa China na tayo pinanigan ng ruling na yon, sino yung mag-execute? Sino yung magsasabi sa China na Pilipinas yung nanalo? Kasi ang nangyayari nito parang sa yung simpleng awayan sa teritoryo tulad na sa Makati tsaka sa Taguig. Palabasin natin yung UN arbitral ruling na yon is yung Supreme Court. Tapos ang China at saka Pilipinas ay yung Makati at Taguig. Kung sinabi na ng Supreme Court na yung part ng Makati na kiniklaim ng Taguig kanila at pinanigan ng Supreme Court yung Taguig, sina-enforce yung ruling na yun kasi pinag-utos talaga ng sinabihan ng Supreme Court yung Makati na sa Taguig yan, hindi yan sa inyo. Ngayon, doon naman sa ruling ng UN arbitral na yan, sinabi lang ibinigay yung papel sa Pilipinas, no? Sabi nila nanalo raw, ayun ang kiniklaim kasi ng mga nagsampa niyan, no? Particular dito sa mga panahon ni Pinoy na sinasabi nga nanalo raw na sabi ng arbitral ruling ng UN, tayo daw ang nanalo. So, i-ano nyo na sa China, sabihin nyo sa China na kayo yung nanalo. Hindi naman ganun kadali napapahayag yung China tulad niyan. Ayaw nilang i-claim o ayaw nilang i-honor yung ruling na yun. So, anong gagawin natin? Wala namang police power na or wala namang wala man lang parang police na magsasabi sa China na lumayas na kayo dyan sa islang tinayuan nyo kasi sa Pilipinas yan. Wala namang ganun. Ang nangyayari, parang inungusulan tayo ng UN arbitral ruling na yan tsaka ng ibang bansa na sinasabi, kayo nanalo, sabihin nyo sa China. Diba? Ang hirap i-enforce yan sa isang sa isang bansa na pinaniniwalaan kanila yun at sasabihin mo lang, sabi ng UN amin yan. So, hindi ganun kabilis o hindi ganun kadali yun para i-claim. So, kailangan UN mismo yung magsabi sa China na ang undisputed area na yun or island na yun ay sa Pilipinas. Dapat sila yung magsabi, hindi yung Pilipinas yung magsasabi sa China kasi hindi nga ino-honor eh. So yun yung kaibahan nung pag-enforce, yung pag-email na sinasabi nila na piniplex daw ni Marcos yung ruling na sinasabi tayo yung nanalo. Balikan nyo muna. Kumbaga parang dapat i-hearing ulit sa Senado kung ako tatanungin.
para maging maliwanag muna ano ba yung ruling na sinasabing nanalo tayo. Para kasi ang hirap lang nung enforce tayo na enforce ng pagkiklaim, mali naman pala yung pagkakaintindi natin. Tapos ito pa isang nakakapagtaka talaga ng sobra. Tandaan nyo, ito si Leni Robredo ito yung leader ng Pinklawan. Nung panahon ng eleksyon, talagang walang ginawang tama si Bongbong Marcos. Pero ngayon, puring-puri siya. Kasi nga, di ba, mukhang may balita nga na makikipagsanib puwersang araw yung unit team dito sa partido ng mga Dilawan at Pinklawan. Kaya, siguro, ganyan yung nagiging diskarte nila, pinupuri nila ngayon si Bongbong Marcos kasi gusto nga nilang, parang madabas by all means, kailangan nilang manalo, kailangan nilang lunukin yung kanilang prinsipyo para lang makabalik sa politika. So, yan yung abangan natin kasi nagparamdam na yung partido ni Bam Aquino na tumiwalag sa Liberal Party. Ngayon, itong si Leni Robredo nagpaparamdam na siya pumupuri na kay Bongbong Marcos. So, malaki nga yung posibilidad na talagang mangyayari yung sinasabing pag-joint force ng unity team ni Bongbong Marcos at sa mga Pinklawan, Dilawan o kahit anong tawag pa dyan sa Liberal Party na yan. So, yun yung aabangan natin ngayon kung talagang magkakaroon talaga ng kasunduan ang unity team at ang itong Liberal Party. Pero pag nangyari talaga yung pagkakataon na yan, parang parang ka nag-alaga ng ahas sa iyong bakuran na hindi mo alam kung kailan ka tutuklawin. Tandaan ni Bongbong Marcos na hindi kumbaga, ang Liberal Party yung partidong kumulata sa kanilang pamilya nung mga panahon na sila yung nasa pwesto. Lalo na nung sila gustong bumalik sa politika, sila rin, itong partido rin na to, yung talagang pumipigil sa kanila. Tapos ngayon, parang puring-puri sa kanila. So, sana maramdaman nila na parang gagamitin lang sila dyan ng itong mga ilang politiko na to para makabalikan sa pwesto. So, yun ang abangan natin. So, yan lang muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo.